Magandang araw mga kapuso, episode 407 na tayo ng Abot Kami na Pangarap. Inawat nga nito ni Doc Carlos sa todo nga ang paghingi niya ng pasensya sa mag-asawa. Sabi naman ni Doc Carlos, gawa ho kasi ng nilooban ho kami kaya po hindi pa po nawawala yung trauma sa kanya. Kung ganito na lamang po maaari po sagot ko na po yung pagpapagamot sa asawa nyo. Pumunta lang po kayo doon sa may ER at may mag-aasikaso ho sa inyo. Nakita sila ni Dr. Katie sa di kalayuan. Samantala, papaalis na nga tong sina Giselle saka si Robert. At sabi nga ni Robert, wala naman daw silang nakita sa mismong hotel room din ni Zoe. At ganoon din kay Moira. Sabi naman ni Giselle, hindi kaya maaaring itinago niyo sa bahay niyo? Maaari nga ate, saan ba siya nalalagi? Nung mga nakarang araw, simula nung nangyari yung insidente kay Papa. Hindi naman siya nanatili sa hotel niya. Dito siya sa bahay, talagang tumuloy. So kailangan nating hanapin yan. Kailangan nating alamin yan, sabi ni Giselle. At lumarga na nga sila. Samantala, ito namang si Moira, naiinis dahil hindi talaga pinipick up ni Zoe yung mga calls niya. Nag-aalala tuloy si Moira. Sabi naman ni Nerissa, maaaring naghahanap nga ng ebidensya yung dalawang magkapatid. Wala nga silang nakuhang ebidensya dito sa loob ni Moira. Kaya panigurado kay Zoe ang punta nila. Kaya tuloy nag-aalala itong si Moira. At kinakailangan na nga niya makontak tong si Zoe para nga sabihin yung bagong nakalap na ebidensya ng mga pulis. Samantala, ito namang si Dr. Katie, dumiretso agad kay Dr. Denise para ibalita kung lumapit na ba raw si Lynette para magpa-appointment sa kanya ng treatment. Sabi naman ni Denise, hindi naman sa akin lumalapit si Lynette. Kung ganun pala, hindi pa rin pala. Dahil nag-email ako kay Doc Carlos, inilapit ko yung concern ko kay Lynette. Kasi hindi naging maganda yung naranasan niya, hindi ba? Dahil nga nilooban sila kaya nagkaroon siya ng trauma. Nagkaroon tuloy siya ng PTSD. Kaya kinakailangan maagapan nito. Sabi naman ni Dr. Denise, kailangan malaman ito ni Lynette. Teka lang, nagkagalit ba kayo ni Doc Carlos? So naalala ni Dr. Katie, nag-flashback sa kanya yung pangyayaring yon. So nagsinungaling siya kay Dr. Denise, sabi niya hindi naman. Pero hindi ko lang talaga maintindihan bakit hindi pa rin talaga sinasabi yun ni Doc Carlos. Samantala ito namang si Zoe, umiiyak siya, no? Hindi pa rin daw talaga mawala sa isipan niya na absuelto nga siya, hindi nga nagmatch yung fingerprints niya, pero hindi pa rin siya makakasiguro kung magpapakita at magpaparamdam pa rin daw sa kanya si Lolo Pepe. At sinagot na nga niya yung tawag ni Moira ng mami niya. Hello ma'am, pasensya na, hindi ko nasagot kasi I'm on driving. Anak, meron tayong bagong ebidensya na nakalap daw galing sa mga pulis. Kaya kinakailangan mo umuwi ng bahay para asikasuhin or rekesahin yung mga sapatos mo. Dahil meron daw silang nakuha na shoe embellishment na pambabae. Kaya kinakailangan mo mag-ingat. Ma'am? Wala naman ako natatandaan na tinatago ko yung mga sirang sapatos ko. Tinatapon ko yun, diba? Basta anak, makinig ka na lamang sa akin. Kagagaling lang dito ng Tita Giselle at ng daddy mo. Naghalgilap sila ng mga gamit dito, wala naman sila nakita sa akin. So ibig sabihin wala sa akin ebidensya kundi nasa iyo. Ngayon nag-hysterical na si Zoe at nagmamadali na nga umuwi. At nakarating na nga si Ubeng saka si Giselle sa bahay. Sabi naman nung ni Manang, matagal na hindi po nakaka-uwi rito si Ma'am Zoe, may 1 linggo na. Magandang araw po, buti po nakauwi na po kayo. Biglang dumating na nga tong sina Giselle saka si Ubeng sa may taas. Umakyat na nga sila, papunta nga sa kwarto nga ni Zoe para maghalughog. Ngayon ito namang si Dr. Katie, inilapit niya si Dr. Carlos, sabi niya, Doc Carlos, nabalitaan ko pala na hindi mo pa pala pinapacheck up si Lynette. Alam mo Doc Carlos, kaibigan ko si Lynette, kaya concern ako sa mga issues niya sa buhay. Nandito ako para tulungan siya. At saka naalala ko na yung mga panahon na hindi mo siya tinulungan. Yung kasi nagtitriggered sa akin, sabi naman ni Carlos, imposible naman yung sinasabi mo, Katie. Mahal ko si Lynette, asawa ko siya. Responsibilidad at obligasyon kong protektahan siya. Noong mga araw na yun, di ba nagpaliwanag na ako sa'yo? Inulit ko lang ulit ngayon. Kailangan kong humanap ng tulong noon kasi kapag hindi ako nakahanap ng tulong, mapapahamak si Lynette. Kaya ginawa ko yun. Okay, wala na akong magagawa kung ano pang isipin mo dahil opinion mo yan.
Rerespetuhin ko na lamang yon. Sabi naman ni Dr. Katie, pasensya na Doc Carlos. Maaring nagkakamali nga lang talaga ako. Pero ulitin ko sa'yo, kaibigan ko si Lynette. Kaya hindi talaga mawala sa isip ko na mag-alala pa rin sa kanya. Pero magkagayon man, humingi pa rin ako ng paumanhin. Sana nga nagkakamali lang talaga ako. Sabi naman ni Doc Carlos, okay sige, kung wala ka na itatanong, mauna na ako, excuse me. Ngayon, pumasok na nga si Obeng saka si Giselle. Naghahagilap sila at nandito nga sa lagay ng mga sapatos ni Zoe, nakalagay pa sa kahon. Sabi naman ni Robert, ate, wala yata dito hinahanap natin eh. Sabi naman ni Giselle, maghanap ka lang Obeng. Kailangan mong gamitin yung mga mata mo. Sabi ni Robert, ate, wala talaga eh. Mabuti pa, umalis na tayo. Hindi ako papayag na umalis na lang tayo dito nang wala. Nang wala tayong nahanap na ebidensya, hindi ako mapapalagay. Ngayon, lumabas na nga sila ng kwarto at nakita ni Giselle na merong box ng sapatos sa ilalim ng kama. Sabi ni Giselle, teka, box to ng sapatos ha. Di ba Obeng? Teka, tingnan nga natin. Ito nga is confirm. Sapatos nga to ni Zoe, Obeng. Atin nga yung picture ng shoe embellishment, imamatch natin kung ito nga yun. Pinakita nga ni Obeng. Totoo nga, is confirm. Siya talaga, hayop talaga yung anak mo, demonyo talaga. Eh sabi ko na nga ba, may kinalaman siya dito eh. Sabi ko na nga ba, kakuntsaba siya ni Moira. Siya ang dahilan kung bakit nahulog si Papa sa bangin. Ngayon biglang dumating si Zoe. Nahuli niya yung daddy niya saka tita Giselle niya. Kinakailangan na raw talagang gumawa ng paraan ni Giselle para ilapit ito sa pulis at para idakpin na nga ito si Zoe. Sabi naman ni Zoe, Dad, tita, anong ginagawa niyo ito sa kwarto ko? Nagmamaang-maangan ka pa. Confirm, sa itong sapatos na to at ito yung shoe embellishment na nawawala na nakita sa crime scene. Walang nyaka, demonyo ka, tungturuan kita ng leksyon, sinakal sa kanya si Zoe. Ate, wag, umasasaktan na anak ko. Tita, wag, umutong gawin sa akin. Mamamatay tao ka, kriminal ka talaga kahit kailan mana-mana ka sa nanay mo. Bakit ba Obeng? Bakit ba siya pinagtatanggol mo? Eto na nga, ebidensya maliwanag na oh. Tita, wala akong kasalanan. Hindi ko yung gagawin sa lolo ko dahil mahal ko siya. Pwede ba Zoe? Huwag ka nang gumawa pa ng iba pang eksena. Hindi mo na ako madadaan sa mga drama-drama mo. Eto yung ebidensya nandito no. Ito na yung nagsasabi. Magkakaila ka pa ba? Ito yung sapatos at nawawala yung shoe embellishment na galing sa'yo. Sinakal sa kanya si Zoe. Tama na. Napapagod na ako. Drama-drama na naman to si Zoe. Kahit kailan talaga, ako na lang yung lagi yung nakikita. Ako na lang yung lagi yung sinisisi. Oo na, aminin ko nandudun ako sa lugar na yon. Oo, nandudun ako kagabi. Dahil naghahanap ako ng mga ebidensya ng mga signs na kung saan, kung paano na-aksidente si Lolo. Naghahanap din ako ng hustisya. Gusto ko rin makatulong sa inyo. Huwag ka na magkunwari, Zoe. Hindi mo na ako madada sa mga palusot mo. Totoo po yun, tita. Okay, pagod na ako mag-explain. Pagod na ako sa inyo. Lagi nyo na lang ako sinisisi. Lahat na lamang ng pagkakamali. Ako yung lagi nyo nakikita. Lahat na lamang ng mga nangyayari sa pamilyang to. Ako lagi yung inyong napapansin. Dahil ba sa hindi ako paboritong apo? Dahil ba si Annalyn yung mas lamang, siya yung mas magaling, siya yung mas genius, siya yung mas matalino. Lagi na lang siya yung pinapaboran. Tapos ako wala. Ako na lamang sisihin nyo. Talaga tong si Zoe, talagang napaka-drama. Ngayon, ito namang si Lynette. Carlos, anong sabi ng mag-asawa? Okay na ba? Nakausap mo na ba sila? Sabi ni Carlos, okay na sila Lynette. Huwag ka na mag-alala. Nakausap ko na sila at naintindihan naman nila yung explanation ko. Salamat. Kala ko kasi talaga sinusundan ako ng lalaki kasi natakot na talaga ako. Carlos, hindi ko na talaga alam. Noong una, pinagbintangan ko yung dalawang lalaking gagawa sana ng kwarto ni Annalyn. Pinagsigawan ko. Tapos ngayon, nananakit na ako. Hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ko. Carlos, ba't ba ako nagkakaganito? Ba't ko yung nagagawa? Sabi naman ni Carlos, nandito ako Lynette para tulungan ka. Dahil asawa kita. Responsibilidad ko yon na gawin sa'yo hanggang sa gumaling ka. Ang kailangan mo lang gawin sa ngayon ay maghanap tayo ng psychiatrist, mag-undergo ka ng treatment para rin to sa'yo. Teka Carlos, para sabihin ko sa'yo, hindi ako nababaliw. Ha? Alam ko ang iniisip ko, alam ko ang takbo ng isipan ko at alam ko ang ginagawa ko. Pwede ba Carlos, iwan mo na muna ako mag-isa? Sige na, iwan mo ako.
Hindi na nga nakatis itong si Carlos at lumabas na nga. Samantalang ito naman si Zoe, ano, ako na lang ba sisihin nyo? Gumawa na nga ako ng paraan para tulungan sa mga kaso ng mga pulis. Para tulungan yung pag-iimbestigan nila. Sabi naman ni Robert, ate, o diba, umuna ngang sisihin pa si Zoe. Wala siyang kasalanan, naniniwala ako. Huwag mong sabihin yan, anak. Mahal na mahal ka namin, nandito kami para sa'yo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil wala kang kasalanan. Umiiyak si Giselle at hindi na rin makapagsalita. Diba? Kasi nga, tama talaga yung kutob niya. Naniniwala talaga siya sa kutob niya na tama siya. Na talagang may kinalaman ng pamangkin niya sa nangyari nga kay Lolo Pepe sa ama nila. Kaya wala na talagang nagawa si Giselle kundi umiyak. Umiyak na lang siya ng umiyak. Samantala, si Doc Carlos, nireport na nga kay Doktora Katie yung nangyari na ayaw nga ni Lynette na yung suggestion niya na magpa-consult sa psychiatrist kay Doktora Denise. Nagalit pa raw ito sa kanya. Sabi naman ni Doktora Denise, naawa talaga kay Lynette. Napakaseryoso ng kalagayan na to kaya kailangan ma-actionan agad. Teka lang, alam na ba to ni Annalyn? Sabi ni Carlos, hindi pa. Pero wag ka mag-alala, Katie. Alam ko, hindi ka pa nagtitiwala sa akin ng lubos. Alam ko nagdududa ka pa sa akin. Pero gaya nga ng sinabi ko, asawa ko si Lynette. At hindi ako titigil sa obligasyon ko sa kanya na hindi ako hihinto hanggang sa siya'y gumaling. Ngayon, sinabi na nga ni Robert na natagpuan na nga nila yung sapatos ni Zoe at kumpirmado yung nawawalang shoe embellishment ay galing nga ito sa sapatos ni Zoe. Pero umamin daw si Zoe na hindi niya to ginawa at naniniwala ang magulang niya, si RJ nga. Sabi naman ni Police Officer Mark, so totoo ho ba na wala po talagang kinalaman yung anak nyo? Opo, officer. Totoo po yun, pinaliwanag niya na nanggaling po siya kagabi doon sa crime scene para maghanap ng mga signs or evidence na makakatulong sa pag-iimbestiga nyo. At saka nakumpirma ko na rin sa kanyang superior sa Apex na kagabi nga wala nga sa hospital si Zoe. So kumpirmado, umalis nga siya kagabi para maghanap ng ebidensya. At sa madaling salita, doon niya nga naiwan yung shoe embellishment niya. Sabi naman ni Police Officer Mark, sa pagkakataong ito, ang prime suspect pa rin natin ay si Balahadja. Siya lang talaga ang makapagturo nito at maaring siya rin ang mastermind. Maaring tinititikan niya ang asawa niyo kaya nalaman niya ang history ng pamilya niyo. Sabi naman ni RJ, pero patay na si Balahadja. Kaya nga po kaya kinakailangan makita natin yung isa pa niyang kasabwat na makapagturo kung ano ba talaga nangyari. Sabi naman ni Giselle, naku, wag na kayong magserta ng marami, pulis. Dahil baka nasa paligid lang natin ng kriminal. Sabi naman ni RJ, ate, na naman tayo po, ulit na lang Ngayon, biglang lumabas yung pinsan ni Annalyn, si Justine. Ito na ang bagong karakter ng bagong yugto ng Abot Kami ng Pangarap. Ang bagong karakter dito ni Clea Pineda bilang si Justine, ng long lost daughter ni Giselle Tanyag. Bigla siyang dumating. Nagtaka si Annalyn ba't siya kilala kasi nga tinanong siya, excuse me, Doktora Annalyn, ikaw po ba yung illegitimate child? Yes, ako nga po. No? So, dito natin malalaman kung anong eksena dito ni Justine. Kung siya ba'y kakampi ni Annalyn or kalaban or ano kaya, 'di ba? So, napakahiwaga. No, masyadong mysterious kasi bigla na lamang siyang lumabas sa eksena. Yan ang ating pakatutukan bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyo munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami ng Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong mga kapuso. Happy viewing, happy holiday po, and God bless us all.